ay mahina. Okay, malakas na ang aking audio. So, buti naman binanggit mo, Helen. So, test ko lang ang audio ko. So, anyway, isang minuto pa laban tayo lumampas. So, ulitin ko lang. Hello love sa mga kababayan ko Pilipino at sa lahat ng mga mamayan dito sa Pilipinas. Siyempre, marami ring ibang hindi Pilipino na nakatira sa Pilipinas. At hello lalo, love sa mga love ko na mga nasa salanta ng baha ngayon sa Bicol at saka sa Cagayan Valley. At nakikita naman ninyo yung kahinaan ng ating sistema, kahinaan ng ating pong politika. Sa lahat po ng problema natin, yan ay masisisi mo mula sa mga politika natin. Sa pamumulitika natin po, dyan mo nagsimula lahat ng problema. Uulitin ko lang at ididiin ko lang. Bakit po sa politika? Una, ang politika po natin ang nagdedetermina kung sino mahalal na mga opisyal. At kung ang mahalal na opisyal ay mga maayos, maayos din ang pamumuhay natin. Kung maayos ang ating mga opisyal na mahalal, hindi magkatindi na ganito kabaha. Kumbaga, ibig sabihin, malawak ang isipan, makagawa ng tamang disenyo, kung mga engineering, kasi engineer ako, makagawa ng tamang disenyo na panlaban sa kahit na pinakamalaking baha. Kami po mga civil engineers, kahit ibang pa mga inhinyero, mga mechanical engineers, mga electrical engineers, mga chemical engineers, lahatin mo na, geodetic engineers. Lahat kami po ay tinuturuan sa eskwelahan na mag-isip ng future. Kagaya sa akin, bilang isang inhinyero na civil, paggagawa ako ng isang bahay o isang tulay o isang istruktura, kagaya ng halimbawa stadium, pinag-aralan ko po muna yung kasaysayan ng lugar patungkol sa baha, sa lakas sa taas ng baha, sa lakas ng mga lindol, sa lakas ng mga hangin, diyan po alamin ko ang lahat. Pag matapos ko malaman, kung ako naman inyong tanungin, ang aking prinsipyo sa pagdidisenyo ng istruktura, bahay man, gusali man, o kalsada man, o tulay man, ay tina-times 2 ko, dinodoble ko ang mga baha. Halimbawa, nakita ko sa kasaysayan ng baha, magpupunta ako sa Pag-asa. Sa Pag-asa po, meron silang record kung gaano karami ang ulan. Kung makukuha ko kung gaano kadami ang ulan na bumabagsak sa loob ng isang taon at kada ulan gaano karami, pwede kong i-times 2, i-times 3 ko yung dami ng ulan at dyan ako magbabase sa pagsasagawa ng tinatawag na storm drainage system. Yung storm drainage system, kasama na dyan yung flood control lahat. So, ibig sabihin, it's a matter of foresight. Ang foresight naman ito kung engineers ay hindi naman mahirap alamin sapagkat po kami mga inhinyero ay sinanay kami sa eskwelahan na tumingin. May tinatawag po kaming factor of safety. Alam niya ng mga civil engineers. Mahilig kami magdisenyo ng factor of safety. Halimbawa, example lang, paggagawa ako ng tulay, alamin ko kung ano ang mga mabibigat na dumadaan na sasakyan dyan. Sabihin ko na pinakamabigat na sasakyan ay halimbawa yung truck ay tumatakbo ng 30 tons. Magdidisenyo ako ng tulay na pang 60 tons. Ganon lamang po. Pero pag natapos mo ng tulay, nakalagay lamang din sa signboard na 30 tons limit only. Ganon po ang mga inhinyero. So ngayon, kung ang inhinyero pala, tanong may sapat ba na kaalaman ang inhinyero natin sa Pilipinas na nag-aral sa Pilipinas ng mga eskwelahan? Sapat po. Kasi unang-una, iisa lamang po ang libro na pinag-aralan namin. Sa structural engineering, alam ko kahit sa ang lugar, sa UP, sa MSU, Timoshenko Anyang, ang ginagamit ng mga na libro, kahit sa Mapua, sa Lasal, sa FEO, ganun din ang ginagamit nila ng mga libro. Pari-pareho lamang kaming prinsipyo na nalalaman. Mayroon tinatawag kami na 3 sistema ng disenyo.
Magdisenyo ka na tinatawag na nakabase sa plastic design. Ano ibig sabihin ng plastic design? I-assume naman namin, isipin namin na yung lahat ng material, bakal, ay paabuti namin yung kanyang yung pinakasukdulan pinakasukdulan ng tibay ng isang bakal hanggat sa dulo na gaganon na ang bakal. So, yan ang tinatawag na plastic design. Pero meron din kami tinatawag na ultimate strength design. Ang ultimate strength design ay hindi naaabot sa sitwasyon na pabibigatan namin ang ginagawa namin na magiging parang plastic ang bakal. Kung hindi, dyan lang yan. May sa gitna lang. Tapos meron din kami tinatawag na sistema na pag-design na tinatawag na WSD, Working Stress Design. So, ibig sabihin, mas safe ka doon. Kumbaga, maliban sa factor of safety na ibibigay ng disenyo, ay meron na talagang sariling factor of safety ang working stress design kapag gagamitin ko working stress design sa pagsasagawa ng disenyo ng tulay, disenyo ng gusali, disenyo ng kung ano-ano. Okay, disenyo ng kalsada, ganoon din. So, ang ibig ulang sabihin dito, kakayanin ng mga inhinyero na Pilipino. Ang problema po, nasa politikong Pilipino. Ang mga politikong Pilipino po ay gumagawa ng paraan na hindi susundin ang mga disenyo na ginagawa ng ating mga inhinyero na binibigay sa DPWH, binibigay sa MMDA, binibigay sa National Irrigation Administration at sa lahat pa ng opisina, sa Department of Transportation sa pagsasagawa ng airport at mga runway, sa ano pang mga opisina na mayroong construction. Yan po. Ganun po mga inhinyerong Pilipino po ay kwalipikado po. Kaya nga, ang gumawa nga ng Marina Bay na hotel sa Singapore ay mga Pilipino na arkitekto at engineer. Kayang-kaya kasi ng mga Pilipino. Kahit sa Dubai, ang dami mga Pilipino engineers na kinuha nila sa pagpatayo ng lahat ng disenyo. At tandaan ninyo, sino ba yung nagdisenyo ng kabuuang development plan, urban development plan ng Dubai, ng UAE, di Dubai? Si Architect Palafox, nag-graduate ng University of the Philippines. Kinuha pa ng hari ng UAE, si Palafox at buong pamilya niya, nilipat doon sa UAE. Ilang dekada siya doon. At doon lang siya para makapag-isip at mag-implement ng plano. Sa kaya yung Palm Grove, disenyo po yan ni Arkitekto Palafox. Ngayon, napakagaling ng mga Pilipino ng inhinyero, arkitekto sa ibang lugar. Bakit sa Pilipinas hindi? Tingnan mo naman, ang mga kontraktor, kagaya Kasaldico ng Ako Bukol Party List, ay mga inhinyero niya na ginagamit, mga Pilipino rin yan. Pero ba't din, sumusunod sa kanya kung anong gagawin yung mga lahat ng pandaraya sa pagkukonstruct, ginagawa ng mga inhinyero na Pilipino na kahit masakit sa dibdib, hindi nila kayang magsalita. Yan po ang sistema sa ating bayan. So ngayon, ang istorya, ang kwento ng baha sa atin po, ay may koneksyon niya sa pagbabaha rin ng ayuda. At sa paglustay ng mga pera natin at kawalan ng sapat na trabaho para sa Pilipino na sadyang sinasadya nila. At sa kabila ng kawalan ng maraming mga Pilipino, meron tayong mga politiko na mga bilyonaryo. Yan po ang masakit sa lahat. Okay, sabi pa ni Miriam Santiago, nang buhay pa siya, nasa 85% po na mga Pilipino ang hindi nagbabayad ng buwis. Totoo naman natin yan. Totoo yan. Malapit sa katotohanan yan. At 15% ang nagbabayad ng buwis. Sa 15% na nagbabayad ng buwis, diyan mo po maisasama yung mga bilyonaryo, yung mga negosyante, yung mga politiko ng mga bilyonaryo, at yung mga middle class. Yung mga middle class, yan po yung mga arkitekto, engineer, abogado, teacher, police, yung mga middle class. Ibig sabihin ng middle class po, may sapat na kakayahan para mabuhay. Below than that, pahirapan. Mabuti na nga lang at mayroong tinatawag na one day, one eat. So, isang araw, isang kahig, isang tuka. So ngayon, ano bang dahilan ko bakit ganon? Siyempre, sistema.
Ngayon, kung sistema ang dahilan, sino ang gumawa ng ating sistema? So, makakita sila ng pulubi na mamalimos sa kalsada. Siya ay tawagin nating dugyot ng lipunan. Pero, ano naman ang tawag nyo sa sistema na nagdulot sa kanya na magiging dugyot ng lipunan? Yan ang mga tanong na alam naman natin ang sagot. Alam naman nila ang sagot, pero hindi nila kayang gawin ang mga solusyon para masagot ang dapat na sagot. Yan po ang nangyayari sa Pilipinas. So, bago tayo magpatuloy, sa J-Heaven, sa UST po, sa UST, nag-ready sa Palafox. Sige, I stand to be corrected. Ang galing talaga ni Palafox, the architect. So, Calexta Thomas, Eleanor Claveria, Mercy Obalde, Zaldi Duca, Jan Patrick. Good afternoon po, attorney. Bagyo time na naman. Ma-fact check na naman yung mga nagsasabi na nakatapos na mahigit 5K na flood control projects. Imornibal, hello po engineer, watching you. Zaldi Duca, Katoto, ano na ang nangyari sa kandidatura mo? Antayin nyo lang kayo magsasampa pa ako ng motion for reconsideration po. Okay, Mercy Ubalde, praying hard for all your safety. God will always protect and guide us. Ben Spinida, good PM, mayapagat panapon sa mga kabalen ko. Jojo Destro, Erlinda Lapiceros, Millions Ko Vlog, magandang araw, Senator Toto. Marina Agustin, Polo Carpio, engineers can do feasibility studies as well. Yes, tama yan. Bernardo Minjola, Iid na lagim. Minni, Helen Baguio. So yan ang sinasabi ko, ang premise ko dito. Wala po, ang problema po ay wala sa ating mga professional na graduate sa eskwelahan. Ang problema natin, nandoon po sa mga politiko natin. Na ang problema naman, dagdag problema, kaming mga professional, wala po kaming kakayahan kumontra sa mga sistemang binubuo na mga may pera. Siyempre, isipin mo, yung mga empleyado ng mga inhinyero, mga arkitekto, mga empleyado ng mga CPA or whatever, siyempre sinisilduhan sila. Ang kanilang choices ay limitado. Hindi sila pwedeng pumili na ayaw ko na magtrabaho sa iyo kahit ayaw nila kasi pangpakain din sa pamilya nila ang hinahanap nila. Sweldo ang hinahanap nila. Pagdating naman sa sistema ng pamulitika, may mga nakaupo na mga district engineers, yung mga hindi politikos na mga opisyal ng bayan, may nakaupo na mga tao ng gobernador, may nakaupo sa bawat opisina. Ngayon, may nakaupo na mga pulis, hindi naman binubutong pulis. Ngayon, ang politiko nagmamando sa halimbawa pulis, may kaaway ang politiko, uutusan ang pulis. Siyempre, ayaw ng pulis yan, sa totoong kwento lang. Pero dahil nakautang na loob na at may binibigay pang pera, maraming pulis ang nahuhulog sa ganung patibong. Ngayon, hindi yan naiiba sa kwento nung pinapatay ni Gerald Kitalig Bantag si Percy Lapid sa na inutusan niya si Ricardo Zulueta na kanyang tauhan bilang BGMP na naging Bucor employee sa Bilibid. Dapat hindi susunod si Ricardo Zulueta kasi nga opisyal siya ng bayan. Pero napasunod siya. Bakit? Nasa likod yan po ang sinasabi. Nasa sistema, sa takot niya, sa kanyang umuutos sa kanya. Kaya nagagawa yung mga krimen. Wala ring pinagkaiba yan sa mga ambos-ambos ng mga pulis ang nakikita mo nagpapatay. Kagaya niyan po, wala nang pinag-iba yan kay Mayor Aquino ng Catbalogan City, Calbayog City. Pinatay siya, mga pulis pa ang pumatay. Bakit mga pulis ang pumatay? Alam mo kung sino ba nag-utos nun? Okay, gusto kong ilatag yan, pero sa ngayon, may kaisipan ako na si Digong Duterte o grupo ni Digong Duterte nagpapatay kay Mayor Aquino ng Calbayog City. Hindi po yan. Kumbaga, tinuturo na lang sa labanan ng mga lokal na politiko versus Oy or versus kung sino pang ibang magkaawayan sa sa Calbayog. So anyway, kinikwento ko lamang yan para maipaliwanag ko sa inyo
na ang buhay ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga politiko. Doon sila po. At kung hindi natin magiba itong sistema ng mga politiko, paulit-ulit na lang ito at darating tayo sa punto na kakain na lang tayo, magiging balat buto na lang tayo lahat. So, ngayon, ito. Ang sistema natin sa ngayon, paikot-ikot. Ang pag-ikot-ikot ng buhay natin ng mga Pilipino ay hindi nagbabago. Walang pagbabago. Ang nasa mga mayaman, nasa 15% ay sila pa rin ang mayaman at lalong yumayaman. Ang sa ibaba po ng mga 85% ay lalong naghihirap at patuloy na maghihirap. Ngayon, bakit hindi nababago ang sitwasyon? Ang sagot, napakasimple lamang po. Ang sagot po, dahil pag ganun sitwasyon, sino ba ang naghahalal sa mga yan? Tayo rin, mga butante rin. So ngayon, bakit hindi nagbabago? Tayo naman pala nagbuboto. Hindi po nagbabago sapagkat ang kahinaan ng mga mamamayan na 85% ay kapag parating na malapit ng eleksyon, bibigyan kayo ng ayuda. Bibigyan dito. Siyempre, nahihiya naman kayo kay congressman, nahihiya kayo kay mayor, nahihiya kayo kay gobernador, nahihiya kayo kay presidente, nahihiya kayo kay speaker, nahihiya kayo kay mga senators. Ganon po ang lagi ng buhay natin. Hindi pa pinag-usapan dyan yung panigurado nila, kanila pa yung eleksyon na makina. Kagaya na nakarang eleksyon, nanalo si BBM at marami pang iba, si Sara, dahil sigurado ako at walang duda, ayon sa ebidensya na aming nakuha mula sa Comelec mismo, na niyari ang lahat ng boto nila ay nanggaling sa Smartmatic. Nangyari po yan kasi hindi rin sila sigurado kung ang mga taong binigyan nila ng ayuda at pera ay talagang bubuto pa sa kanila. Yan po ang sitwasyon. Kaya paulit-ulit yan ang ating sitwasyon. Talo tayo sa ikutan ng buhay. Sana yung ikutan ng buhay, kagaya ng isang kanta. Kuminsan ikaw sa ilalim, kuminsan ikaw na sa ibabaw. Di ba? So ngayon, ang ating sitwasyon ay may solusyon ba? Sagot, mayroon po solusyon. Kung lahat tayo ay maniniwala sa sarili niyong kakayahan na matapang kayo at hindi kayo kayang tapakan pagdating ng butuhan, isang buto lang yan. Isang buto mo lang yan, tumba sila lahat. At kung marami tayo, isang buto lang ating desisyon, tumba sila lahat. Ganon po kasimple. Kaya pinakamangyari dyan ay iboto ang lahat ng bago para makasigurado ng pagbabago. Kahit hindi nyo na ako iboto, kahit hindi ako papayagan ng Comelec na tatakbo, ang pakiusap ko lang, lahat po ng mga bago ay iboto para ang pagbabago ay sigurado. Ganon lamang po ang aking masasabi. Ngayon, pag-usapan natin ng maayos ito. Mas specific, mas detalyado. Tingnan mo, paulit-ulit na lang ang DPWH, Department of Public Works and Highways, at mga mambabatas natin na nakipagkutsaba sa mga opisyal ng DPWH sa pagsisimento ng mga kalsada natin. Paulit-ulit yan. Kung every 2 years or every year, mamaya bubungkalin na naman. Tayo balik na naman. Paulit-ulit yan. At bakit nangyari paulit-ulitin? Hindi ba mas maganda na hindi na uulit pag tinayo mo, hindi mo na ulitin at matagal yan, 50 years bago mag-iba, para ang sunod na pera ay magagamit mo sa karugtong sa ibang kalsada at pagbuo ng 50 years o 10 years ay makompleto mo na lahat ng kalsada ay may simento na maayos. Hindi ba mas maganda ganun? At hindi pa dahil nagagasta yung pera sa isang mga walang kwenta. Dapat ganoon, di ba? Ang tanong, kaya bang gawin yan? Ang sagot ko, sa ngayon sistema po, hindi kayang gawin kung sila-sila pa rin po ang nakakaupo. Kasi bakit? Siyempre, alam na naman, si congressman, si mayor, si senador, si gobernador, lahat gusto may proyekto para may komisyon. So, paano magka-proyekto kung tapos na ang kalsada, hindi nagagawin? Paano magka-proyekto kung tapos ng tulay at hindi na gagawin? Paano magka-proyekto kung tapos na lahat ng flood control, hindi na pwedeng gagawin ulit?
Ganun na po kasimple ang tanong diyan. At ang sagot diyan ay, siyempre, pag wala na silang proyekto, wala na silang kikitain. Ganun na kasimple. Kaya sila mismo po ang pinakapangunahing dahilan at yung ating mga profesional na mga inhenyero na gumagawa ng tulay, gumagawa ng kalsada, ay sumusunod pikit mata. Ang iba naman talagang sumusunod dahil kumikita. Ganun po yun ang nangyari. So, tingnan mo lang, huwag na tayong lumayo. Sa Bicol na lang, kay Cebu, dyan laging baha. Noong October 20, bumaha naman dyan. Ngayon, November, baha na naman ulit. So, sino bang dyan? Sino bang sisisihin dyan? Sa totoo lang, ang masisisi ko, numero uno, lahat ng mga politiko dyan, pero pinakamalaking sisi ay napupunta kay Zaldico na congressman ng Ako Bukol Party List. Kasama na dyan si Tambaloslos na Romualdez. Kasi sila po ang nasa rinda ng kapangyarihan. Sila lamang ang may desisyon kung magkano ang budget sa kada probinsya at kung ano ang project na ilalatag kada probinsya at kung aling project ang dapat pondohan, sila lamang po ang nakapagsasabi. Okay? So kaya, tuwang-tuwa si Zaldico, si Romualdez, noong 2023 nang tinanggalan ng confidential fund ng 500 million pesos at 150 million pesos sa Department of Education na confidential fund, si Sara Duterte. So bakit sila natuwa? Ito naman ang katotohanan dahil yung nakuha nila kay Sara Duterte, ilagay nila sa gusto na ng proyekto na wala pang budget dahil kulang ang pera ng pamahalaan. So ganun po nangyari. Hindi ko kinakampihan si Sara dito. Bagko si Sara, kinabumuhian ko kasi nabisto na talaga. Sa totoo lang, nabisto na talaga na yung kanyang pruweba kung saan napunta yung confidential fund na binigay na 125 million noong December 21, 2022 at yung mga 500 million niya na confidential fund na binigay nung para sa taong 2023, pati yung confidential fund na binigay ng 2023 sa Department of Education ay mga peking resibo, kagaya ng resibo na nagbayad daw siya sa Mary Grace Piatos. Ano ba yung Mary Grace Piatos? Alam ko sa Mary Grace ay restaurant na hindi naman kamahalan pero disente, maayos. At ang Piatos naman ay isang chichirya. So kaya yan po ang nangyayari, no? So pagka ganon, anong nangyari dito, Zaldico? Okay, ba ipapakita lang ako ehemplo kay Zaldico. Si Zaldico, mayroong proyekto sa Bicol. Ang proyekto niya sa Bicol, sa Albay mismo, sa harap mismo sa Legazpi City. At sa harap ng kalsada na sa dagat, nakakaharap sa dagat, may mall pa rin siya dyan. Nagpatayo rin siya ng mall. Titingnan mo ano nangyari sa kanyang proyekto. Ang gumawa niyan, SunWest Corporation na pag-aari ni Zaldico. So, tingnan ninyo. Yan ang kalsada sa harap sa kaliwa niyan ay dagat. Supposedly boulevard yan sa Legazpi City. Ngayon, pumasok po ang tubig dahil sa tinatawag na storm surge. Ang ibig sabihin ng storm surge na ang dagat ay ubalsa dahil sa iniihipan ng hangin at mga alon. So, yan po ang nangyari dyan. At dahil inihipan ng hangin at alon, umangat ang tubig at nang umalis ang tubig, nagkabitak-bitak. Anong ibig sabihin yan? Mr. Zaldico? Gawa ng SunWest Corporation yan sa Legazpi, Albay. So ano ngayon ang gagawin natin? Magpaliwanag ka, Zaldico, at isauli mo yung pera na binayad sa'yo ng pagkontrata niyan dahil sa hindi nakapasa sa standard yung ginawa mo. Yan ang dapat na gawin dyan. Ngayon, sasabihin ni Zaldico, hindi na po ako membro ng SunWest Corporation kasi bago ako tumakbo, noong 2019, ay nag-divest na ako. Ibig sabihin nag-divest, binenta niya na dapat sa iba. Pero ang problema, hanggang salita lamang siya sa divest niya. Hanggang ngayon, wala pa po siyang pinapakitang pruweba na resibo na binenta nga niya yung kanyang pag-aari sa SunWest Corporation. Kaya ito,
may sumulat sa binigay po sa akin ito ng isang Bicolano na taga roon. Sabi niya, after ng storm surge kanina sa Legazpi, Albay, yan ang nangyari, nagkabitak-bitak, dating coastal area yan, Dok Toto, tinambakan ng mga bato at buhangin galing sa Mayon Volcano at tinayuan ng mall ni Zaldico, Kurakot, with the contractor SunWest Corporation. Parating pa lang ang bagyong Pipito, dapat dyan forced evacuation na. Better safe than sorry para ma-prevent ang nakaambang panganib. Update po ko po kayo, Doc Toto, na magiging damage dyan ni Pipito. Baka pwede paki-alert ang mga kababayan natin dyan sa Albay during your live. O mga kababayan sa Albay, sana naman mag-iingat kayo. Opo, buong Bicol ang sakop ng mga patrabaho ng SunWest na may counterpart pa ng Tecton Corporation yan hanggang sa Camiguin. Basta lahat ng mga sea-wall. Lahat ng mga sea-wall daw. Sabi, lahat ng mga okay. Anyway, may mga comment dito. Sabi nung ni Tess Mataan, nasa bulsa na ang pagsiminto. Lorenzo Mercurio, pag nanakaw kasi ang unang intensyon ng mga kongresista bago serbisyo, kaya lahat ng projects ay substandard. So si Agnes Mendoza naman nag-reply, sabi niya, being in politics is a juicy business. Tapos si Candido Silva Espineli Jr., kulang sa simento. Ferdinand Sanoan, paulit-ulit taong-taon na namang project na kalsada. Yan ang malungkot at hindi magandang ating bayan pangyayari. So, ladies and gentlemen, habang nagdi-discuss ako, gusto ko makikita ninyong tulay na yan. Ang sunod ko na sasabihin sa inyo, ang premise ko, kung ang mga congressman natin po ay nagpapagawa ng kalsada na hindi mabibitak, na hindi masisira sa loob ng 50 taon, ay ang kasunod na pera ay magagamit sa iba pang mga kalsada hanggat maubos ang lahat ng kalsada na mapasimento. At magagamit ang mas malaking pundo para sa tinatawag na storm drainage system. Tawagin nila flood control projects pero kung ako tatawagin ko na storm drainage system. Yan pong official name namin ng mga civil engineers pagtawag kami patungkol sa flood control projects. So kailangan mag-isip kami, bago po kami magdisenyo ng storm drainage system, ay inaalam muna namin kung gaano karami ang ulan. Ngayon, may tanong, paano po pala malalaman ang dami ng ulan? Ganito lang po yun. Meron kang pangsahod, drum. Ilagay mo drum, tapos ang drum mo, lagyan mo ng calibration sa gilid. Drawing mo, sabi mo 100 centimeters hanggang 1 kilometer, hanggang 1 meter pataas. So, sahurin mong ulan. Kung gaano kabilis ang ulan sa isang oras, pag tinignan mo, kung napuno, ibig sabihin malakas ang ulan. So, ibig sabihin, taasan mo pa yon. Sasabihin natin, 3 oras. Kung hindi niya mapuno yung drum, ibig sabihin, hanggang doon lang ang dami ng tubig. So, kung ganoon ang dami ng tubig, i-compute naman namin ngayon, i-assume namin na sa lahat, pantay ang tubig na iipon kagaya sa drum. At diyan kami magbabase sa aming disenyo ng aming storm drainage system at para malaman namin kung gaano kalaki ang magiging kanal na gagawin namin at kung gaano kalaki kung gagawa kami ng tinatawag na storage area ng mga tubig. Pwede na tawagin na reservoir. No, gagawa kami ng natural reservoir na sa isang area, halimbawa sa Albay, sa Legazpi. Gagawa kami ng isang reservoir na parang lake, gagawin ko parang lake at lahat ng mga kanal na mga storm, na mga ulan, kapag umulan, doon pupunta lahat ng tubig. At mula sa reservoir ay gagawa naman ng kalsada papunta sa dagat. Ganun ang gagawin natin para mismo ma-localized sa Legazpi, Albay lang ang tubig. So ibig sabihin, yung tubig sa Legazpi, Albay ay hindi na mabibit-bit papunta sa Kamalig, mapupunta sa
sa Kagsawa, malilipat sa ibang parte na sa ibang tabako, hindi na mapupunta doon. Diyan na lang siya. So ibig sabihin, ang gusto ko mangyari, total may local government units naman tayo. Ang disenyo na gagawin is pang-lokal. Bahala na ang kada city o kada probinsya magsagawa ng kanilang sariling basin project o storm drainage project. Kagaya ng water district na in fairness kay Marcos Sr., isa sa pinakamaganda na ginawa niya nung panahon niya ay nang dagbuo siya ng tinatawag na water district. Na ang water district, ang problema lang sa ngayon yan ay kinurap naman ni Villar at pumasok yung tinatawag na prime water na yan. Anyway, yan po ang ideya dyan na kung kada lungsod ay may sarili silang drainage system, hindi na sila makaapekto yung tubig nila, hindi na mapupunta sa katabing bayan. So kada bayan, kung mayroong ganun, ay hindi na mag-iipon ng tubig at magkukos na malaking baha doon sa mga kalsada natin. So ngayon, paano naman kung ilog? Iba naman ang sitwasyon ng ilog. Ang ilog, pag bumuhos ang ulan, papunta sa ilog, magsimula sa taas yung pinagmula ng ilog. So may tinatawag na runoff, mag-ipon na mag-ipon. So kailangan po, kung sa ganun sitwasyon, meron tayong tinatawag na reserve system na magsasanga, ang ibang tubig ay pupunta sa kung saan, pwedeng pumunta sa reservoir o kung ano, or pwede, better still, i-maintain ang laliman, ang mga ilog para free-flowing papunta sa dagat. Kasi lahat ng ilog po, ayon sa kanta ng Asin, ang lahat ng ilog sa dagat patungo, buksan ang isipan mo at mararating mo. Kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Diba? O kabunyog yun, kabinbin. O, diba dapat ganon? Simple-simple lang disenyo na yan. Kaya nga lang, ang problema natin is political will. Walang political will na maasahan sa mga politiko natin. Kasi kung susundin nila yung prinsipyo na sinasabi ko, mawawalan ang kanilang bulsa. Yan po ang katotohanan. Kaya, pagpatuloy pa ba natin ang sistema na eleksyon? Total, wala namang totoong eleksyon na nangyayari. So, ang isang solusyon dyan na nakikita ko ay kaya ako tumatakbo pagka-senador, pipilitin ko na magkaroon ng tinatawag na pagbabawal sa political dynasty. Kasi yung political dynasty ay dulot yan ng kagustuhan na makalikom ng kayamanan. Kaya para walang makalikom ng kayamanan, ano na lang ang gagawin natin? Maglalagay na lang tayo sana ng batas na one term ka lang. Bawat politiko, one term lang. Tumakbo ka gobernador, one term ka lang. Kung hindi mo nagawa ang iyong pinangarap at pinangako, pasensyahan tayo. Ibang tao naman ang papalit. Ganon din sa ibang mga pwesto. Kung 3 term, bagay, pwede rin 3 term, pero bawal na ang lahat na mga kamag-anak up to the 4th degree of consanguinity or affinity, bawal. Anong ibig sabihin ng 4th degree? Ang 4th degree po ay ganito. Tuturuan ko kayo sa batas ng Civil Code of the Philippines. Sinasabi, ang 1st degree, ang relasyon mo sa tatay mo, 1. Relasyon ng tatay mo sa iyo, 1. Isang guhit. Sunod, kung ang relasyon mo sa kapatid mo, papunta mo na isang guhit 1, papunta sa tatay mo, at mula sa tatay, buo nanay, papunta naman sa guhit sa kapatid mo. So, ang relasyon mo sa kapatid mo, 1, 2, 2nd degree. So ngayon, ano naman ang relasyon mo sa pinsang buo mo? So, ano bang common point ng pinsan mo tsaka ikaw? Di yung lolo mo. Lolo mo is magkakapatid ang ama ninyo. So, magbilang ka ngayon, 1, papunta sa ama mo, 1. Tapos, dahil ang common point na doon sa lolo mo, pupunta 2. Mula sa lolo mo, pupunta naman sa ama niya, 3. Mula sa ama niya, papunta sa pinsan mo, 4. Kaya 4th degree by consanguinity and affinity. Ano naman ang consanguinity? Ibig sabihin, kapatid o pinsang buo mo siya sa dugo. Ano naman ang affinity? Ang affinity, ibig sabihin, pinsang buo mo siya sapagkat asawa siya ng pinsang buo mo sa dugo. Ganun po ibig sabihin. Okay? So I hope so naintindihan na ninyo. So ngayon, ang aking panukala dito na gusto ko mangyari, number 1, kung ako'y pala rin maging senador, ipapanukala ko po na na mula ngayon, ang lahat po ng kalsada na kapag ginagawa ay lagyan ng kabilya o bakal sa gitna para hindi na siya mabibitak.
So, kung may kabilya o bakal sa gitna niyan, ibig sabihin, yung pag-expand ng simento ay hindi pwede mangyari na magkaroon ng bitak sapagkat nagpipigil sa kanya yung bakal. At kung malamig kasi, pag malamig ang panahon, yung simento magtutulakan, compress. Hindi naman magkakaroon ng biyak na mag-alsa sapagkat mayroong bakal sa gitna. At hindi naman siya pwede bibiyakin ng mga sasakyan na tumatakbo na mabibigat sapagkat mayroong sumasalo na sa bigat niya yung mga bakal na laman loob sa gitna. Ganun ang gagawin natin. Kaya sa batas mismo, nakadesenyo na ang basic design ng kalsada at hindi na maaring babaguhin. At kung nakadesenyo na, disenyuhan din na ang templada kapag kalsada ay 1:2:4. Kung 1, isang bag na semento, 2 bag na buhangin at saka 4 na bag na graba. Ganun lang kasimple. Huwag na hindi na dapat mababago. At para masigurado tayo na matupad ang gusto ng batas, lahat ng gumagawa sa kalsada ay dapat naka-video cam. May bit-bit na video cam sa katawan, mga trabahante. Para magagamit, isusumiti kada araw, isubmit ng video cam, titingnan, i-audit. Kung maayos magagawa, bayaran ng kontraktor. Video cam, kada araw bayad. Kada araw bayad. Ganun ang gagawin natin. So ngayon, may isa akong ehemplo. Makaya ba gawin ito? Makayang gawin po. Ang ehemplo ko, ano po yun? Sa amin po, sa bayan namin, sa Coronadal City, hindi pa lungsod ang Coronadal, ay 1972, ginawa na po yung kalsada, 57 kilometers, papunta po sa General Santos City. Sa 57 kilometers na papunta sa General Santos City, 1972, hanggang ngayon, 2024, ay hindi pa nabitak. Buo pa rin yung 2 lane ng kalsada. Yan ganun kaganda kasi sino gumawa nun? Sa panahon na ginawa yan, ang gumawa dyan yung kontraktor na Koreano na Hanil. Okay? So kung ganun, ano na nangyari? So ngayon, nag-expand na ngayon, dinagdagan ng 2 lane sa kaliwa at kanan. Ang nangyari, yung mga bagong dagdag na mga 2 lane sa kaliwa at kanan, dahil mayroon ng kamay na ng mga kurakot na mga politiko, lagi na lang nabibitak na papalitan. Pero yung gitna, hindi pa napapalitan. Ganun po ang sinasabi ko sa inyo na halimbawa. So, ibig sabihin, kung ang ating konkretong kalsada ay hindi na nabibitak, ang pera, imbis na gagastusin natin pagpatayo ulit niyan, pagpasimento ulit, magagamit na natin sa ibang mga proyekto kagaya ng tinatawag na flood control o storm drainage system. Magagamit din natin sa mga kalsada sa ibang lugar na wala pang kalsada. At higit sa lahat, magagamit natin sa pagpatayo ng industriya na pamahalaan ang may-ari. Dahil walang mamumuhunan, kailangan na ngayon na ang ating pamahalaan ang mangunguna na mamumuhunan. Magpatayo po tayo ng National Steel Corporation. Ha? So, okay. Ngayon, kung magpatayo tayo ng malaking National Steel Corporation, kagaya nung nasa Iligan City pa, ay magkakaroon tayo ng mga empleyado, mga 10,000 employees, mga engineers na graduate sa Mindanao State University, yun ang kinukuha nila ng tatrabaho doon sa National Steel Corporation. So, mabibigyan ng 10,000 na workers at magkaroon pa ng murang bakal na gagawin na mga kabilya, iba't ibang klase mga produkto. So ngayon, pwede rin tayo magpagawa ng tinatawag na National Fertilizer Corporation. Sa ngayon kasi, ang mga fertilizer natin, abono natin dito, ay nanggaling pa po sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Ang mahal kaya. Kaya imbis na mag-angkat tayo ng tinatawag na abono mula sa Saudi Arabia, ang gagawin na lang natin ay gagawa na lang tayo ng sarili nating abono para magiging mura ang abono sa ating mga magsasaka. Next, iniisip ko rin na magpupuhunan ang bansa natin ng tinatawag na para sa pagpatayo ng manufacturing ng mga kotse.
mga makina. Kaya na natin gagawin yan. Magpapatay tayo ng mga electric vehicles. Kayang-kaya natin gagawin yan. So, ngayon, pinopropose ko rin dito na gagamitin mula sa savings, sa mga natipid, mula sa dahil hindi na paulit-ulit ang simento, magpapatayo rin tinatawag na national rice milling sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Dapat may rice mill na pampubliko na doon magpapa-rice mill, magpapagiling ang mga ating mga farmers. At magpapatayo din na mas maraming mga warehouse na imbakan ng mga palay para naman at ang ating National Food Authority ay kayang bibilhin ang lahat ng mga produkto ng mga farmers natin. At most importantly, magpapatayo tayo ng tinatawag na kompleto na irigasyon sa ating mga palayan. Masabi ko sa inyo, sa ngayon po, may 4 na milyon na palayan ang Pilipinas. 4 na milyong ektarya. Sa 4 na milyon, 1.5 ektarya lamang ang may irigasyon. Sa Makatwid, 2.5 ektarya ay walang irigasyon. So ano kaya sa aking karanasan bilang isang tao na lumaki sa mga sakahan, sa lugar ng sakahan, alam ko na kapag ulan lamang ang basihan, ay 1 beses lamang mag-harvest sa 1 taon. Ngayon, kapag ikaw ay may irigasyon, 3 beses po sa 1 taon magha-harvest. So sa ngayon, umaangkat tayo ng bigas sapagkat ang 2.5 hektarya natin ay 1 beses lamang mag-harvest sa 1 taon. Pero kung mayroon ng irigasyon yan at 3 beses, ibig sabihin 4 na hektarya, 3 beses nag-harvest 1 taon, hindi na tayo mag-aangkat ng bigas. Tayo na ngayon ang magbebenta ng bigas sa ibang bansa. Di ba? So ngayon, magpapatayo rin tayo ng tinatawag na national fish storage sa lahat ng mga bayan na kung saan may palaisdaan. Kasi po ang dagat ang pinakapangunahing pagkukunan ng unlimited na isda na pagkain para sa mamamayan. At para mapaunlad ang huli, kakapitalan natin, bibigyan natin ng pera, bigay ng pera na lang sa mga mangingisda natin at pag-ipunin sila, bibigyan sila ng mga bakal na pangisda na barko. Kagaya para doon na sila manghuli sa Celebes Sea, sa mga dagat sa Pacific, malapit sa Palau, at ang kukunin lang malalaking isda na mga yellowfin na mga tuna. At uunlad pa ang ating mga mangingisda. Ngayon, kung sino man ang gusto na iba na tinatawag na municipal fishermen, doon lang kayo sa banda sa harap-harap niya mangingisda. At least, isa pa, pagandahin natin ang palaisdaan ng dagat natin sa pamamagitan ng pagpatanim ng ektaryang bakawan sa lahat ng mga isla natin para naman tutubo ang mga itlogan ng isda. At para naman magkaroon ng mga tahong, lahat ng mga shells, magkaroon ng mga alimasag, magkaroon ng alimango, at lahat-lahat yan dapat sana dinadala. Kahit yan lang muna, hindi ko pa iniisip ang iba na pwedeng gagawin. Kung makakatipid tayo sa construction, makatipid tayo sa baha. So, sunod, gagawin naman natin na siguro din na patas ang halalan. At bawalan na ngayon magkaroon ng batas na bawal na sa mga politiko na tatayo doon at kunwari sa pamimigay ng ayuda, nandoon sila. Dapat wala sila roon. Dapat DSWD nandoon. Tapos, gawin din na iron rule o batas ng bakal ang lahat ng sistema ng korte natin para walang mag-isip na papatay, mag-isip na magdidiskriminasyon, mag-isip na mang-aapi, mag-isip na magnanakaw sa pera ng bayan sapagkat alam na nila ngayon na hindi pala nila kayang pakiusapan ang katarungan. So, the only way na mangyari yan ay kung maihalala ko po sa pagkasenador, ang aking proposisyon ay magpapatayo ng tinatawag na people's jury na mga tao na mismo ang maghuhusga, hindi na yung mga judge, hindi na yung mga piskal. Sa usapin sa unang hakbang sa pagsasampa ng kaso, nagsisimula sa pagkahuli ng pulis, isasampa sa piskalya, tao na ngayon magdidesisyon kung isasampa ang kaso ng taong hinuli ng pulis o hindi. So ngayon, ang sistema nila yan, dahil mga tao na sila, ay isumiti ang mga nahuli ng pulis at sa loob, interviewin nila para malaman ngayon
kung tinaniman lamang sila ng pulis o hindi. Saka naman tanungin ng pulis. So diyan malalaman mo talaga na patas ang labanan. At nagagawa po ito sa tinatawag na susundin natin ang sistema ng Amerika sa United States of America na nagsimula pa ito noong July 4, 1774. 1776, okay? So ngayon, nagsimula niyan sa panahon doon, 1776, at napaunlad ang Amerika at nawala yung away sa gitna ng itim at puti at ng mga brown na kulay ng mga balat ng mga tao sapagkat matapang ang jury system nila, ang grand jury nila. Ang grand jury nila na magdetermina kung sino kakasuhan o hindi ay binubuo po ng 25 tao na membro, kasapi. At ang 25 tao na yan ay kinukuha sa listahan ng mga botante, raffle. Pagkatapos interviewin para malaman kung sino may kakayahan tumingin sa lahat ng mga testigo na sasabi na totoo hindi. At pagkatapos niyan, magsisilbi sila o manilbihan sila ng 6 na buwan at papalitan sila ng panibagong nakuha. At tuloy pa ikot-ikot lang yan. Kaya maunlad ang bayan ng Amerika pagdating sa criminal justice system. So ngayon, dahil maunlad sila, wala takot ang mga politiko doon gumawa ng krimen. Tapos, pag isasampa na sa korte ang kaso, gagawa tayo, magpo-post ako na dapat tao na rin maghusga sa korte, hindi ang judge. At sundin natin ang sistema ng Amerika kung saan 12 tao ang binubunot mula sa Tambulo para i-determina sila na ngayon ang makikinig sa lahat ng ebidensya, sa lahat ng testimonya at sila ay magdidesisyon pagkatapos ng trial. Normally, sa karanasan ng Amerika, 1 araw lamang tapos na po yung paglilitis at makapagdesisyon na yung tinatawag na jury. At hindi po makauwi yung mga kasapi ng jury kung hindi sila magdesisyon oras na araw na yun. At kung matuloy man 2 araw, 3 araw, hindi sila pwedeng makauwi para hindi sila pwedeng pakiusapan. Okay, may tinatawag na ilalagay sila normally sa isang hotel na control ng korte. At hindi sila pwedeng pasukin ng kahit sino. So, iyan po ang aking panukala para naman mababago ang ating bayan. So, sa tingin ko, hanggang marami pa sanang proposisyon, pero sinasabi ko lang sa inyo na dapat ay hindi na dapat matapos itong ginagawa nila na ganito. So, ngayon, siguro ipakita ko lang sa pagsatapos ko yung mga nangyari sa ating bahayan na mga baha. Ito. Tingnan mo, baha yan sa Legazpi Albayan o hanggang Baywang yung tubig, umakyat ang dagat. So nakita niyo na kung gaano kalalim ang nangyari. Okay. O sabihin natin tapos, tingnan naman natin ang iba. Ito ngayong araw lang nakuha ito. Ayan naman. So, tingnan natin. Ayan. Ganon kalupit ang bagyo sa Albay. Okay. Yan, baha sa Albay yan. O ngayon, titingnan naman natin sa Cagayan Valley. Bakit nagsabay-sabay 2 bagyo? Ano ba kasalanan ng Pilipinas at mga Pilipino? Bakit ganito? Pinarusahan tayo ng Panginoon? O ito, sa Albay naman, sa Cagayan. Habang nanalasa ang baha sa Bicol, nanalasa din sa Cagayan. Ayan, tingnan ninyo. Ayan, no? Wala ka na makita mga bahay. Lumubog na ang lahat ng bahay sa Cagayan. Ayan. So, ibig sabihin, sa pagtatapos ko, yan po ang aking presentasyon. Ito, nakaraan lang ha. Nais ko lang din ipakita ito. Noong October 24 pa lamang ay nagbagyo na rin sa Bicol. Ito, titingnan yung bagyo sa Bicol. Ayan.
Mukhang hindi mag-play. Anyway, hindi siya mag-play, mahina signal ko. What is important is, alam naman natin na bumaha naman talaga doon. Remove na lang natin. So, ngayon, walang nangyayari, kapapangyayari lang baha. Ngayon, sabi ni Bongbong Marcos, naubos ng quick response fund. So, ngayon, nais ko lang din banggitin sa inyo na sa kabila ng katotohanan na may bagyo tayo na parating, naglabas pa ng pundo ng 5 billion pesos ang Department of Budget and Management noong November 15, 2024. Para saan ito? Para sa ayuda, sa kapos ang pera, mamimigay. Para naman sa assistance to indigents in crisis situation. Ang kabastos. Tapos, although nagpalabas noong November 13 ng budget na 875 billion para sa baha. Okay. Mas marami pang budget para sa mga ayuda kaysa yung mga biktima sa baha. Yan po ang napapansin natin dito sa ating bayan. So, siguro panahon na po na mag-revolusyon tayo sa pagbabago. Ang revolusyon na gagawin natin hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng ating mga boto. Iboto ninyo ang mga bago para sigurado o sureball sa pagbabago. O magbabati na ako at alis na. Si Charlie Whiskey at unahin ko na sa taas. Okay. Jojo Jestro. Si Helen Bagyo, natawag ko na. Si Mion Ni, magandang araw, Senador. Si Bernardo Minjula Idnalagi. Si Polo Carpio. Tapos si Marina Agustin, Millions Kublag. Jojo Jestro ulit, Linda Lapiceros. Ben Spineda. Mercury Obalde, Zaldi Duca, Imornibal diyan sa La Union. Jan Patrick de Mesa, good afternoon po, Atty. Bagyo time na naman. Ma-fact check na naman yung mga nagsasabi na pagkatapos na mahigit 5K na flood control projects. Wala na yung flood control na anod na ng baha. Hindi na ma-audit. So Mercy Obalde, Eleanor Claveria, Calixta. Kaya nga gusto nila ma-flood control projects kasi hindi na ma-audit pag nagbaha eh. Hindi na mahagilap. So, J. Heaven, OUST pala nag-graduate si Palafox. Ang galing na national, not UP. So, napakagaling na arkitekto si Palafox. Si Ben Spinida, kung gagawin ng tama ang mga proyekto, ito ay tatagal. Tama ka. Teddy Sakudit. Tapos Antonio Binsususo, mabuhay. Rosendo Aguaviva. Sir, good PM. Tuloy ba ang impeachment case against Comelec lawyers? Hindi impeachment ang sinampa ko, kundi disbarment. Naisampa ko na po ang disbarment case ko laban sa mga abogado ng Comelec na nagsampa ng petition laban sa akin. So, John Lim Kako, good afternoon. Ben Spinida, pray for your safety. John Patrick Dimesa uli, sistema ng 60-40 at 50-50 po, attorney, kapag government projects. Glinda Sanchez official, mabuhay, marhay na hapon. Po Dr. Engineer Toto, thanks God po at hindi kami masyadong na-hit ng bagyong Pepito dito sa Kamsor, pero ang Catanduanes po kawawa, sapol po talaga. So sapol ang lugar ng Chinese na gobernador na si Joseph Kua at saka yung vice governor si Philip Kua na puro mga Chinese na para kagaya kay Alice Go, hindi totoong mga Pilipino kung bakit naging opisyalan dyan. Hindi ko maalam sa mga Bicolano sa Catanduanes. John Lim Kako, Kabujog, Dr. Toto Kausing, Maso Manso Beach Resorts, Mayong Hapon, Dr. Toto, Presperes, Mayapagat Panapon, Sunny Day, Attorney, Tots, nananawagan lang po ako ha. Supermam, wala pa po kayong live O si Supermam Shi, Teresita sa Palaran, Warbisdak, Toto, kung gusto mo manalo, paglaban mo ang railway project. Ang railway project mo sa Mindanao ay hindi na may itatayo yan. Bakit? Nakalagay po yan. Wala na nga, hindi nakalagay sa project. So, ibig sabihin, tingnan natin, kung ako'y maging senador, paglalaban natin ang Mindanao Railway Project. Siyempre, taga Mindanao ako eh. Tapos, Sunny Day, Atty. Toto, gusto po kita talaga, kaso parang sa tingin ko, hindi ka pa marunong
lumaro. Ay, hindi po pwede tayo lumaro. Kung hinahanap mo politiko na lumaro, hindi mo na kububo. Huwag mo na po akong butuhin. Kasi ang gusto niyo po sana day, yung marunong lumaro. Ay, pasensya na po. Honest po ako na tao. Kasi ang aking pong paboritong kanta, yung kanta ni Billy Joel na nagsasabi, if you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty, such a lonely word. Everyone is so untrue. Ayan. Pasensya na kayo, hindi ko matutuloy ang kanta. Malo, Fabian, Charlie Whiskey, ang baha kasi nakakasira ng daan yan. Tama ka. Sunny day. Charlie, baka sinadya na yung baha. Charlie, lakas makasira ng baha. Ang baha, Charlie Whiskey, kahit semento pa yan, masisira yan. Tama ka. Paring Pinong, pag tinira mo si Tambaloslos, talo ka sa senador. Ay, kahit na matalo ako, titirahin ko talaga siya kasi Tambaloslos ay talagang kurakot. Tumiro uno, pasensya ka na. Gumagawa ng project ng 3 bilyon, 3 kilometro sa Diversion Road mula Tacloban papuntang Palo Leyte. Ano ba yan? Ano kayo mga waray-waray? Hindi ba kayo gigising dyan? Ay nako. Good day po, Atty. Engineer Toto Kasing. Kaya natin to. Charlie Whiskey, hindi kasalanan niya yan kasi bumaha. Ay nako. Good afternoon po, Dr. Toto, and to all viewers. Sunny day. Ernesto Parangat, tama ka Katoto. Kasing sa madalit sabi, ang pinakamalaking problema na siya naging dahilan ng pagkahirap ng ating bansa ay mga politiko. Tama po kayo. Helen Bagyo, pwedeng taniman ng punong kahoy sa gitna ng kalsada. Wilson Carretero Amad. Ay, salamat Wilson, Senator. Senator Wilson Carretero Amad. I-kampanya kita. Ha? At least, pasalamat ka, sinuwerte ka, sinama ka sa official candidates. Official ballot ako, tinanggal ako eh. So anyway, lalaban pa ako, Wilson. Mag-usap tayo, kukontakin kita, we will connect each other kung paano tayo lalaban. Gugrupo na tayong mga mamayang, mga progresibo ang pag-iisip, hindi yung pangungurakot. O sige, at kukontakin kita sa Facebook. Charlie Whiskey, Jose Abinguna. Ang ganda na ito, gusto ko ikwento sa inyo si Wilson Carretero Amada. Siya po ay tumakbo ng pagkasenador noong 2022. Sa kasabaang palad, sabi natin malas, pinag-initan siya nila ni George Erwin Garcia. At tinanggal ang pangalan niya, ginawa siyang nuisance. Ang tamang pronunciation, Wilson, nuisance. Ginawa siyang nuisance candidate. At lumaban siya, nagsumagot siya, nagsampa siya ng motion for reconsideration ng COMELEC, binasura ng COMELEC. Ang katwiran sa kanya ay wala siyang organisasyon, at hindi siya kilala. Okay? Kilala lang siya doon sa Mindanao, sa mga lumad. Pagkatapos niyan, binasura, umakyat po siya sa Supreme Court at hiningi niya yung temporary restraining order at inutusan ng Supreme Court ang COMELEC na isama ang pangalan ni Wilson Carretero Amad sa official ballot. Ang ginawa ng COMELEC, hindi nila sinama. At ang katwiran nila ay nagawa na daw, na-imprinta na daw ang baluta, kaya hindi na pwede. At saka, na-configure na daw ang tinatawag na SD cards, kaya hindi na pwede. Ang problema, salita yung COMELEC, hindi naman sila nagbigay ng katibayan na tapos na pala, na-configure na pala ang mga SD cards, at hindi nila patunayan sa madalit sabi na may panahon pa o wala ng panahon. Kaya, sinintensyan sila ng Supreme Court ng tinatawag ng contempt. So, dahil may contempt na sila, Wilson, at ang ginagawa na sa akin, sa sunod ay bumultahan na sila, ikukulong sila sa Supreme Court kung gagawin nila sa akin na hindi nila isasama ang pangalan ni Toto Bunyog Kausing para sa pagkasenador. Okay, tatawagan kita, Wilson. Unya, pag humana ako, tawagan ta ka. Jose Abinguna, tapos Dinita Vasconcillo, Charlie Storm Drainage talaga, tawag dyan sa USA. Tama. Charlie Whiskey, Storm Drainage sa Amerika, Retention Fund. Tama, Retention Fund, yun yung parang reservoir. Sunny day, June Kabimbing, good afternoon, Senator Dr. Kabuyog Toto Kausing, tuloy-tuloy po ang laban sa katotohanan. Charlie Whiskey, Retention Fund, tawag doon. Salamat, Charlie, for a better term.
Ang storm drainage doon papunta sa retention pond, ang excess papunta sa rivers. Tama, ang galing ng disenyo. Binigyan mo ko ng ideya. Madi retention pond sa Florida, bumabaha pa rin. At least hindi na ganun karaki ang baha. So, Saturday, civil engineer yung si Attorney Toto, Charlie. Alam niya ang sinasabi. Joseph Balayaw, shout out, Senator watching from Connecticut, USA. Midnight ngayon dito. Ay, salamat naman. Magandang hating gabi dyan sa Connecticut. Saturday, hindi mo pa nga alam ang spelling ng drainage, Charlie. Hindi, tama naman. Okay lang yan. Antonio Grino, good PM, Engineer Toto, kasing tuloy ang laban. Charlie, storm drainage, punta sa retention pond. Okay. Sa Saturday, Polo Carpio, ano po ang posisyon niya nyo sa usaping DSOD housing? Ang usapin sa DSOD, ang posisyon ko dyan ay ganito. Malawak pa naman ang lupa natin. So, hindi po kailangan ang medium-rise building na magiging condominium. Pangalawa, ang condominium po talagang sadyang mahal. Hindi po kayang bilhin ng mga kahit sino. Kailangan ang pakay natin mga farmers, mga magsasaka, mga mangingisda ay magkaroon ng pabahay. So hindi po nila kayang bilhin ang tinatawag na medium-rise buildings. Ang medium-rise buildings ay pwede labang yan sa mga syudad, pero sa mga bayan-bayan, mga probinsya ay hindi po pwede. Napakamahal po ng gastos. Tama po, sinusuportahan ko po kahit ayaw ko kay Cynthia Villar. Tama po yung kanyang argumento. Na dapat ang sistema ay bilhin ng bawat bayan ang lupa at ibenta ng mura sa bawat mahihirap na mamayan at sila ay maghati-hati ng serbihin at maliit kahit 30 o 20 square meters bawat isa. Hati-hatiin lang nila. Ganun lang po kasimple. Ngayon, kung gusto nila gawa ng medium rise, ay mahal na yun. Tanungin nila yung tao. Maliban na lamang kung sasagutin ng gobyerno yung gasto sa pagpatayo. Charlie, nga, hindi ko alam spelling. Okay lang yan. Wala, hindi sa spelling yan. Nasa pag-iisip yan, sa talino yan. Sunny Dave, Rudy Santos, good morning, Toto Kausing. Mama Real, good PM, Engineer Toto, go for Senator. Special na yata na concrete, ginagamit nila sa mga daan. Actually, it only needs engineering design. Hindi na kailangan special na konkreto. Shout out, Engineer Toto. Pero kung may special na bagong invento, mas makatipid, mas maganda. Okay, Sunday, sige nga, po, abagan ko kayo, 7 p.m. Thanks po. Saturday, okay. So Red, 0, Dark 30, Saturday, akyat tayo mamaya. O sige, titignan ko rin, manood ako sa inyo, Red, 0, Dark 30 ha. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo ngayon at magandang hapon po sa lahat ng mga Pilipino na pinag-aapi ng kanilang mga politiko. Magandang gabi. Magandang hapon pala.